Ama. And let's open our Bibles in 2 Kings chapter 18, verses 3 to 7. 2 Kings chapter 18, verse 3 to 7. Po, 2 Kings chapter 18, verses 3 hanggang 7. Babasahin ko na lang. Pakisundan niyo na lamang po ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. He removed the high places and brake the images and cut down the groves and break in pieces the brazen serpent that Moses had made. For unto those days the children of Israel did burn incense to it. So ang ginawa ng haring ito, lahat ng Diyos-Diyosan, even yung nagawa ng Diyos para maligtas ang Israel, okay, ay sinamba. So, merong tong impact. Okay? Verse 5, he trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, nor any that were before him. For he clave to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments, which the Lord commanded Moses. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. And he rebelled against the king of Assyria, and served him not. Pero dun lamang po tayo hanggang sa And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang mapag-aralan ang iyong banal na salita. Dalangin po namin, Ama, na patuloy niyo po kaming samahan as we study your word, O God. May you open our minds and our hearts so that we could have a transformation that only comes from you, O God. Lord, hiningi po namin ang pagbabago at hiningi po namin, Lord, na isuko po namin ang anumang kataasan, bagkos magkaroon po kami ng humility, and at the same time, Lord, ng wisdom for that, so that we may understand and apply all the things that you wanted for us to learn, and to give you the highest glory that you deserve. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyong papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Making a difference in your life today. So, yun po ang title po ng message po natin. Making a difference in your life today. Now, lahat po tayo, when we are called to become a follower of Christ, Christians per se, nais ng Diyos na magkaroon po tayo ng pagtatagumpay, na ang panuntunan ng pagtatagumpay na ito ay nakapailalim o nakapaloob sa panuntunan ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Ang dami ho kasing definition of success. Okay? Sa panahon po natin ngayon, academically, business, family, entertainment, there's so many standards ng pagiging victorious sa panahon po natin ngayon. Well, when it comes to standard, lagi, ang panuntunan na meron po tayo ay dapat nakapaloob kanino? Sa Diyos po lamang. Kasi kung mawawalan tayo ng tinatawag po nating guideline in understanding what victory is, lahat na lang ng bagay ay hahabulin po natin. At lahat na lamang ng inaakala nating, alam mo yun, katagumpayan na kagaya ng sa mundo, ay pinapareha natin, tila ba na ito rin ang katagumpayan ng gusto ng Diyos para sa atin. Halimbawa, kung ang ating mga kapitbahay, ang definition po nila ng blessing is pagkakaroon ng magandang bahay, pagkakaroon ng secure na trabaho, yung marami kang pera sa bangko, yung iba't iba ang iyong sasakyan, then we fail as a believer in Christ. Why? Kasi hindi lahat tayo ganun eh. Tama?
Kung ang standard ng mundo, magandang bahay, paano yung bahay mo? Puro butas ang bubong. So we fail. So anong ibig sabihin nito, Pastor? Ang Diyos po ba, hindi siya nagbibigay ng material blessing? I didn't say that. Pero ang sinasabi po kasi sa atin ng salita ng Diyos, we should focus to the giver instead of the gifts. That is why mas nagiging thankful tayo, mas nagiging joyful tayo sa mga bagay na naidadagdag sa atin. Karagdagan lang yan. Kasi kung yan ang hahabulin po natin, kawawa po tayo. Amen? Maraming milyonaryo, Bill Gates, Elon Musk, tama ba? Sino pa ba? Mark Zuckerberg, di ba? All of these people, when you try to ask them the definition about success in terms of material, hindi nila sasabihin yan. Because they understand na kahit meron ka ng lahat ng bagay na yan, alam mo yun, there's something na kulang pa rin sa iyo. Alam mo, it is design. Okay? May nag-design yung ano bang proper term na yan? May nag-design yung vacuum na yan. Ano ba yung other term ng vacuum? Empty space, empty hole, okay? That only God can fill that. Ang Diyos lang ang pwede magpuno niya, mga kapatid. Kasi nga, ang buhay, ang Diyos ang may gawa. So kung meron mang dahilan kung bakit tayo mabubuhay, ay dapat tayo mabuhay sang-ayon sa lumikha ng buhay na yan. Kaya nga, anong saklap ng isang tao na buong buhay niya, nag-aral siya, nagtrabaho siya, nagpakayaman siya, nagpakapangyarihan siya, nagpakasikat siya, only the ending is what? Death. Naiintindihan niyo po ba? So, you see, when we become a Christian, God wants us to make a what? A difference. Hindi nais ng Diyos na maging weird po tayo. That's different. Marami ngayon weird. But God wants us to be different. Meaning to say, yung buhay mo ay kaiba sa mundo, and yet your life is fulfilled even though iba yan sa mundo. Ganun yung gusto ng Panginoon eh. Ngayon, weirdo eh. Yung mga mananampalataya, ang daming bawal. Alam mo yan? Dami panuntunan. Sobrang daming panuntunan. Pagkakamalang, alam mo yan? May mga sabit sa utak. God wants us to be different in terms that our lifestyle is, alam mo yan, in alignment with God's will. Kasi nga, kung magiging kagaya ito ng mundo, then we are failures, all of us. Kung ang standard ng mundo ay kagaya na sa academic, hindi naman lahat matalino. And even in academic system, alam po nila yan, na hindi sapat na talino lang. Karakter. Mahalaga sa kanila. Alam niyo po ba yan? We're not saying, of course, huwag kayong mag-aral mabuti. Meron lang talagang mga taong gifted pagdating sa pag. Ngayon, kung kayo'y pinagkalooban ng ganyang talino, huwag ka naman maging mayabang. Dapat magpasakop ka pa rin sa isang dakilang Diyos na nagbigay ng buhay. Sa ganun, kahit na matalino ka, naluluwalhati pa rin ng Diyos. You are making a difference. Pasok po tayo sa storya. Kasi our story for today, okay, the text that we're about to see, is all about making decisions. Ito na naman tayo. So, decision is very important. Sabi nga, madalas ito marinig, pero narinig ko ito once sa professor ko. Sabi niya, who you are today, it's because of the decision you made. Common na yan, gas-gas na yan sa atin. At sana, nagiging reality yan sa iyo. Kasi nga, kung ano ka ngayon, yun yung mga bagay na, alam mo yun, napagdesisyonan mo na ng mga nakaraan. Kung bakit ka matagumpay, kung bakit ka disiplinado, because at one point in your life, you've decided, hindi, kinakailangan pigilan ko aking sarili na maging tamad, and now I am decided na magiging masipag na. So therefore, I will reap the benefit of being what? Industrious. Amen po ba? Now, kung kayo naman ay tamad, okay? Kung kayo naman ay bagsak sa school, for example, you are reaping the consequences of what? Of your decision.
kung bakit ka marupok, kung bakit ka maramdamin, kung bakit ka magagalitin. Lahat ng bagay, mapamasama man o mabuti, it's because of the decision you made. So ano dapat gawin? We need to make a right decision. And for us to have a right decision, we need God's word in that matter. Because ano sabi ng Panginoon? Ano sabi sa kanyang salita? The fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. How to have the fear of the Lord? By knowing His word. Kasi nga, siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. So ikaw bilang tagasunod, alam mo yan, hinahanap mo yung salita, nagiging marunong ka sang-ayon sa salita ng Panginoon. Now dito, ang bida po ng storya po natin is one of the, sabihin na natin, popular, beside King David, King Solomon, na kings during that time, okay, of the kings in Israel. Now, ano ginawa ng taong ito? He decided to choose the right or the best choice. Yan dapat yung ginagawa natin. We should decide to do what? To choose. Pumili ng tamang pagpipili. The best. Okay? The right choice. The truth. Yung totoo na pagpipili. Mga kapatid, dito sa pagkakataong ito, itong lalaking ito, stripping away all of the title na meron po siya as a king of Israel, kasi, alam mo yan, naman kasi, kahit na ano pa man posisyon mo, sa harap ng Diyos, lingkod ka pa rin niya. Okay? And you should make a what? A right decision. Amen? Amen ba? Gusto mo na pagtatagumpay, you should make a right decision. Kung pangit yung ugali mo, hindi ka magtatagumpay. Amen? Kung ang character mo ay hindi maganda, lalo-lalo na sa harapan ng Diyos. Pwede kasi maging maganda ang ugali mo sa harapan ng ibang tao eh. Pero tayo, we are not pleasers of men. We are pleasers of God. So it means a good character in the sight of God will bring us victory, will bring us blessings na hinahanap ng lahat ng tao. Pero tayo, sa mga tagasunod ng Diyos, ang hinahanap natin, mapasaya ang Diyos. Tama? Paano yung ginawa yan? 3 bagay ang iiwan natin sa inyo. Okay? There are factors that can alter your course because of your choice. Ulitin ko, there are factors that can alter your course because of your choice. When we say course, sometimes synonymous siya with destiny, outcome. Okay? Because of what? Choice. Kaya nga sabi ko nga po kanina, sa introduction pa lang, di ba? We should make a right, best choice. Okay? Paano ginawa ng taong ito? Number 1. Okay? How to make a difference in your life today? Number 1, he chose to be in the right path of his father's legacy. That is number 1. He chose to be in the right path of his father's legacy. Okay, although ito po ay text pertaining sa haring ito, pero sa atin bilang isang mananampalataya, we need to choose path, okay, to continue or to live a legacy. Ano yung sabihin nito? Tingnan nga po natin in verse 2. Okay, tingnan natin. Verse 3. And he did that which was right in the sight of the Lord, according to all that David his father did. Ano naman ang meron sa talatang yan, Pastor? Naalala niyo yung isang hari na pinag-aralan po natin? And he did which was right in the sight of the Lord, not with a... Naalala niyo yan? Naalala niyo yan? Bakit? Kasi hindi sinunod yung panuntunan, yung legacy ni King David. Tandaan niyo to, kahit na kayo ay anak pa ng, alam yan, ng magulang ninyo bilang isang mananampalataya, you should make, or you will make a decision for yourself. Pipili kayo pa rin, okay, ng pagpipili na makakaapekto sa iyo sa ngayon hanggang sa iyong kinabukasan. Kung pinipili mo ang maging pasaway,
kung pinipili mo ang maging palaban, kung pinipili mo ang, alam mo yan, pag-ignore sa panuntunan ng iyong magulang, you will reap that consequence. Amen? Amen po ba? Siguro sabihin niyo, Pastor, that's very common. I know. Kaya pinapaalalahanan tayo ng Biblia eh. Kasi hindi porke ang magulang mo, Kristiyano, magiging mabait ka na. No, it doesn't work. You have to choose that. Amen? Hindi rin naman ibig sabihin na yung magulang mo ay pasaway, magiging pasaway rin. Because sabi nga natin kanina, it's all about choice. It doesn't matter, mga kapatid. Yung nga lang, mas malaking responsibility doon sa mga tao na ang mga magulang nila ay Kristiyano. Amen? Kasi ano sasabihin sa inyo? Pengari mo, Kristiyano po, kaya ba't ikaw makanyang ka? Cannot blame them. Pero tatandaan niyo ang mga kabataan kasi may mga choice din po yan. If the parents ginawa nyo yung tama yung gawin, then you're okay. Wala kayong pananagutan sa Diyos. Pero, kung hindi nyo nagampanan, hindi nyo napaalalahanan ang inyong anak, habang buhay nyong bit-bit yan. Di ba kayo nagtataka, every time we hear the preaching, parang dating laging pinaparinggan, ano? Unlike siguro kapag hindi ka nag-a-attend, hindi mo siya maririnig. Pero mga kapatid, dito natin kasi makikita yung panuntunan ng buhay. And if God is giving you an opportunity to hear these words, hindi ibig sabihin na lumipas na yan, malaki na anak mo, wala ka na magagawa, then you are, alam mo yan, safe. No. Na kailangan natin humingi na tawad sa Diyos. Amen? Ganun din sa mga anak na nandito ngayon. Kung ang magulang ninyo ay mananampalataya and they are, alam mo yan, showing a bad example of being a Christian, hindi sana mag-excuse yun upang hindi ka maging matapat na mananampalataya. Hello? Now, if your parents are faithful in serving the Lord, then, alam mo yan, wala kang choice and wala kang magiging alibay kung bakit hindi ka magiging matapat sa Panginoon. Kasi kung ano yung sitwasyon na meron ka, yun yung kinaiingitan ng ibang kabataan na hindi nila kasama kanilang magulang sa oras na ito. And they're hoping, they're praying na sana, alam mo yan, Lord, sana kasama namin sa prayer meeting ang aming mga magulang. Have you ever prayed that kind of prayer, lalo na sa mga mananampalataya, sa mga kabataan na hindi nila kasama kanilang magulang ngayong hapong ito? Are you praying for your parents? Diba? So you see, again, for you to make a difference, again, sabi natin dyan, you need to what? To choose in the right path. Ngayon, kung wala naman kayong magulang, and God still, alam mo yan, showed you the right path, manatili kayo dun. Amen? Ang pagpipili, wala yan sa sitwasyon eh. Wala yan sa ganda o pangit na sitwasyon. Kahit na pinakapangit na sitwasyon, pwede yung maging maganda kung pipiliin nyo yung tama. Pwede naman kasi ang ganda-ganda ng sitwasyon mo, pero dahil hindi ka natuto, hindi mo sinundan ang panuntunan ng Diyos, pwede ka mabuhay sa kamangmangan. Maraming ganun tao, maraming ganun mananampalataya. After they have heard the Word of God, the reminder, lahat na yata ng style, napakinggan nyo na, malumanay, nakakaiyak, nakakatawa, nakakagalit. But still, if you are, alam yan, hard-headed pa rin kayo, matigas pa rin ulo nyo, then it's up to you, mga kapatid. You will reap the consequence. Ano sabi ng Galatians chapter 6? Ano yun? Do not be mocked. Okay? Huwag kayong padaya. Hindi yung maluloko ang Diyos. Amen? Lagi ko sinasabi ito eh. Sabi daw nila, dalawang klase ng tao. Yung mandaraya at yung nagpapadaya. Ano sabi naman natin? Meron pangatlo, yung taong nanloloko at yung taong nagpapaloko. Pero may mas malala doon, yung taong niloloko niya yung sarili niya. Kaya nga, tama yung sinabi ng Galatians 6:9. Diba? Niloloko mo yung sarili mo. Kasi di mo naman maloloko ang Diyos. Kunwari, nandiyan ka, at diba, alam mo yun? Kunwari, nag-a-attend ka, but actually, you're not here. Your mind is flying everywhere.
Alam mo yan, bakasyon, pero iba yung iniisip mo. Instead na makapag-focus ka sa Panginoon, hindi ka makapag-focus sa Kanya. What's the problem? It's the choice. If we choose to be apart from God, then expect, alam mo yan, to lose all the time. Amen? Amen? Medyo seryoso na, pero totoo lang to eh. Kung mas pinipili mo ang mapalayo sa Diyos, pinipili mo matalo. Hindi ka magtatagumpay. Akala nyo ito lang to, hindi pa. The moment that you're here and you're hearing God's word and you're meditating on that and you're reflecting in your life, talaga nga ba nakikinig ako? Kasi after na preaching, paglabas niyo walang nabago, talo pa rin kayo. Ano ginawa nyo dito? Amen? Kung pag-attend nyo dito, paglabas, yun ang pintuan na yan, wala man lamang desisyon na may babaguhin na something sa'yo, talo ka. Alam mo yung tipong, ano ba babaguhin ko sa utak ko? Di ba lala, kung di mo inaamin na wala kang problema sa pag-iisip. And I'm not speaking about mentally retardation. I'm not talking about that. But the mindset that we have. Kasi biruin niyo, ilang araw po tayo nasa labas, o wag na sa labas, ilang araw ka nanonood sa Facebook, sa Netflix, kung ano yung pinapasok mo sa utak mo, naturally, anong ilalabas niyan? And if you don't decide today, na paglabas mo dyan, na may babaguhin ka, may problema tayo. Dito pa lang, talo ka na. Why? Because you chose not to meditate, not to listen to God's word. By the way, that's the definition of listening. Hindi yung parang pumasok lang yung sound wave sa tenga mo. That is hearing. But when we talk about listening, you understand it to the point that you will have a decision na may gagawin ka. That means you have listened to God's word. Naiintindihan niyo po ba? Kasi yung mga kapatid, yan ang nakakalungkot. Alam niyo, ilang beses ko nang pinagbubulay-bulayan ito, na Christianity, as if kung hindi ka talaga mananampalataya, it's all about guilt eh. Hindi napansin? Lagi, tinuturo kung ano yung problema sa atin. Alam nyo kasi, kapag ang iglesia, puro tinuturo lang, magagandang bagay, paano ako pagpapalain, hindi yung tunay na church yan. Kasi ang tunay na church, meron pong conviction na nanggagaling sa salita ng Diyos. Actually, hindi yung galing sa akin. Ano mapapala ko sa bagay na yan? Ano mapapala ko kung mabago kayo, mga kapatid? Nagigets po niyo? Ang mapapala ko lang is napangaral ko ng tama ang salita ng Diyos. Actually, that's my goal. And I'm continually asking the Lord, sana sa pagtayo ko, laging ang salita mo ang aking napapangaral. Hindi yung sarili kong opinion. Kasi sa totoo lang, ang daming pastor ngayon ang nangangaral patungkol sa kanilang opinion. Ang ginagawa lang, they will quote a verse and then that's it. Kung ano yung pangit sa paningin ng pastor, then that's it. So dito, mga kapatid, God is calling us to change our mindsetting. Ano yung babaguhin ko sa isip ko? Ano ba yung mga bagay na dapat kong baguhin sa habit ko? Yan. From mind to habits. What are the habits, palagay ninyo, ang nakapagbibigay ng kalwalhatian sa Diyos? Praise God! Kasi nga, we are doing devotions. Pero hindi dapat pagmalaki yun. Kasi kung nagdi-devotion kayo at wala pa rin nababago, still, you're on your way in being defeated in this life. Kung mas maraming nagugugol na oras sa paglalaro na uno sa cellphone kesa sa Bible, talo pa rin. Hindi nyo alam? Pansin nyo, sukatin nyo ngayon. Hindi, maging matalino kayo. Kung mas marami yung oras sa paglalaro ng uno kesa sa pagbabasa ng Bible, talo panalo, kayo makakasagot niyan. Hindi ako.
Kasi ang gagawin ng matalinong makamundo, magkakaroon ng alibay. Ganun ang kaaway. Ang galing-galing niyang sumagot. Kasi pastor, libangan. Kasi nung academic, alam mo yun, we are tired. We need to relax. Wow, talaga? Alam yun? Kapag mas maraming oras ang nagugugol, I'm talking about habit. Hindi lang siguro sa paglalaro na uno. Siguro meron kayong mga sikreto pang ginagawa aside from that na hindi obvious pero alam ng Diyos na kapag lagi mo yung ginagawa, magigitalunan ka pa rin eh. Ano sinasabi ng Diyos? Anak, suko mo na yan. Nagets niya? Kasi nga, alam mo yan, when we are talking about walking in the Lord, alam mo yan, we need to choose to change that. Mapalad to tao to kasi meron siyang sinusundan. Pero kahit na sabihin mo yung sinusundan yan, kung hindi naman niya sinunod, nag-decide siya, tatay ko yun, iba ako. Nagets niyo? Kasi may ibang hari, ganun eh. Amen? Sa mga tribe of Judah, hindi naman lahat ng hari matino eh. May sumabit pa rin. Bakit? Kasi nga, hindi namamana ang kabutihan. Amen? You have to decide to walk in that path. So ngayon, pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Kung nasaktan ka, salamat. Kasi ano naman mapapala ko kung maglaro ka o hindi ng uno? Di ba? Dinidemonize ba natin ang paglalaro yan? No, it's not. Binabalance lang natin. Kaya nga sabi ko kanina, i-check mo. Kung mas marami kang nagugugol na oras kesa sa mga bagay na makadiyos, palagay nyo ba, alam yan? Nagiging profitable ba tayo? Ano bang proper term? Mas nagiging kapaki-pakinabang ba tayo sa harapan ng Diyos? Nagigets po ninyo mga kapatid? So it's important for us to remember that, to choose yung tamang mindsetting, yung tamang habit, and yes, even sa tamang pagsasalita. I'm not saying yung laging pabiro. Hindi yun. Hindi yun ang gusto nating sabihin. Because that's very obvious. Kung ang bibig mo bastos, kung ang bibig mo walang galang, obviously, dapat tanggalin mo yan. Talagang, kahit di Kristiyano, alam nilang masama yan. Hinga lang, wala silang spirito na pwede pumigil sa kanila at nagagawa pa rin nila. Pero ibahin mo ikaw. Ngayon, anong ibig mong sabihin, pastor, doon sa pananalita natin? Kung pares kayong Kristiyano at hindi man lamang kayo nag-uusap ng mga bagay patungkol sa Diyos, then you are defeated. Ano pinag-uusapan natin? Nagigets niyo? Kung pares kayong Kristiyano at iba yung pinag-uusapan ninyo, kumbaga, there's no enjoyment in talking about spiritual stuff, then we're missing the point of being a Christian. Kaya pala, wala tayong ganang mag-evangelize. Kasi the way we talk inside the church is just like the world. Pinag-usapan niyo, ano yung masarap na luto, ano yung pinanood sa TV, diba? Kailan babalik ang pangalan ng 8 Bulaga. Diba? Ginaya ni Paulo si Vice Ganda. Ay, wapin eh. Wow. Nagigets po ninyo? So we need to surrender that. We need to choose to surrender that. Because if you don't, again, defeated tayo, not victorious. Bakit ka nagiging talunan? Because you chose that. Basta may pumipili pagiging talunan? Opo. When you don't decide choosing the right path, then therefore, you are planning to fail in this life. Tama? O, hanggang na lang. Tapos na tayo. Total, mga tinamaan na. Ay, kasi may dalawa pa eh. Tuloy na natin, ano?
Masakit, pero parang ano yun eh, gamot. May sugat, pero pag pinataka, ouch! Pero after nun, gagaling yan. Lalo na if you chose to decide if you're going to surrender that. Pangalawa na kinakailangan natin matandaan. He chose to reject any influence that can harm his relationship to God. Ulitin ko. He chose to reject any or every influence that can harm his relationship to God. Pinili niya na alisin, ano ba reject? Tanggihan, ayawan, yung mga bagay na makakasira, makapagpapahamak sa relasyon niya sa Diyos. Tingnan nga po natin, no? Balik tayo, chapter 18, verse 4. He removed the high places and break the images. Bakit? Kasi during that time, it's very rampant. Ano yung sabihin? Everybody's doing it. Ano nangyayari kapag everybody's doing it? Everything is being accepted, even sin. Wala nang identification ng pagiging banal. Bakit? Ginagawa na ng lahat eh. Magiging malakas nga naman loob mo. Diba? Kung lahat gano'n yung ginagawa, tapos ikaw, doon ka sa pagiging kabanalan, i-reject ka ngayon. Masyado ka naman banal, ikaw, ganyan. Bakit? Contaminated eh. Masyado ka naman KJ, pastor. Yan na nga lang katuwaan ng lahat, tatanggalin mo pa. Mga tipong gano'n. Pero siya, alam mo yun, kung bakit nating sinasabing he's making a difference, hindi niya hinahayaang ma-influence siya. Alam mo yun, kahit na ginagawa ng lahat, he need to take a stand. Maraming pagkakataon na kapag tumitindig yung hari sa mali, nagagalit yung nation, di ba? Talo. Pero sa pagkakataon ito, dahil nasa tama siya, ano ginawa niya? Nanindigan siya. Oh, Diyos-Diyosan, sige, pagtitibagin yan. Ito nakakatuwa, yung kasunod. And break in pieces the brazen serpent Moses had made. Alam nyo, anong pwede nating illustrate dito? Yung Diyos-Diyosan na inaakala mong hindi Diyos-Diyosan. Ano yung sabihin nito? Maraming mananampalataya, ginagawang Diyos-Diyosan ang gawain. Yung inaakala nila, when they're doing their part in doing the ministry, even if they don't have a deeper relationship with God, basta gusto lang nila nasa gawain, akala nila okay. Ano sinasabi ng Diyos? Pati yan, basagin nyo, hindi tama yan. Ang tamang paglilingkod, yung relasyon sa Diyos, inaayos. Kasi kung tutusin nyo, the brazen serpent, at one time, ginamit ito ng Diyos para maligtas ang Israel. Kaso nga, they were very crooked, they were very far from their relationship to God, that even this very thing na nagligtas sa kanila, ito yung magpapahamak sila sa kanila ngayon. Ginawa nila, imagine mo yun, ginawa nila Diyos-Diyosan, they burn incense. Kumbaga, inihalin tulad, ipinantay nila ito sa kanilang Diyos na si Yahweh. Imagine niyo yun. The fact that you're burning incense with that, oh. Binigyan pa ng pangalan, tama? Ayun oh. Okay. Sa verse 14. Sa verse 4. Ano sabi dyan? And he called it, ano sabi dyan? Nehustan. Pinangalanan pa. Diba? Pinangalanan pa. Nakakalungkot. Alam mo yan? Ang utos sa kanila, huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan. Nagbago. Di ba dati sabi ko, Seventh-day Adventist ang mga pinapanood. Ngayon, iba na. Mga Catholic faith defenders naman. Kasi kung sino yung maingay. Kasi as a pastor, kinakailangan natin timbangin kung ang ating bang pananampalataya ay nasa tama. Kasi ang sabi ng mga Catholic, hindi daw naman nila sinasamba ang mga larawan. Okay? Hindi naman daw Diyos-Diyosan. Kasi sa kanila,
Intindihin nyo rin. Ang Diyos-Diyosan niya, sina Baal, di ba? Sina Ashtoreth. Pero yung larawan, si Jesus, paano magiging Diyos-Diyosan yan? Larawan ni Jesus yan. Maraming problemang pwedeng mangyari po dyan. Kung larawan niya, ba't mo niluluhuran? Ba't mo hinahalikan? Kasi ang thinking nila, it's because it's Jesus. Hindi mo naman siya pwedeng halikan kasi nga, wala na siya dito sa lupa, etc., etc. Again, the commandment is huwag tayong gagawa ng larawan. So magsasabi sila ngayon, di dapat pala yung rebulto ni Billy Graham, sino pa ba? Yung kay Felix Manalo, kay Ellen G. White, kasi may mga rebulto daw yan. Hindi naman niluluhuran yan. You get the point? The fact na ito ay veneration ang tawag dyan eh. Sinamba mo yan, the fact na lumuhod ka at itinuring mong the very presence of that person is there because of that, then therefore magkakaproblema tayo dyan. Kasi nga, ganun yung nangyari dito. Even though sabi ko nga, it's a different name, pero ito yung mismo ginamit ng Panginoon eh. Ang pinagkaiba lang, niluhuran nila to. Natuwa ang Diyos, nagalit siya kasi hindi mo dapat luhuran yan. Kahit na inutos ko, na gawin mo yan, hindi ko naman inutos, sasambahin mo yan. Tama? Amen? So, balik po tayo. Baka lumamit tayo dun sa point. The point here, mga kapatid, he chose to reject any influence. Lahat kasi yun ang ginagawa eh. Alam mo yun? Lahat ng tao, during that time, they're worshiping other gods. Di ang laking influence dapat. Para sa panahon natin ngayon. Kung hindi ho tayo magiging maingat, kung hindi ho tayo magiging matalino, at hindi tayo pipili at magdidesisyon ng tama, madali ho tayong madala. Madala ng barkada. Tandaan nyo, kahit ang barkada mo, tinatawag na Christian, kung hindi ka nilalapit sa Diyos, hindi yan sa Diyos. Kasi kahit na magbabarkada kayo, kung hindi nyo pinag-uusapan ng Diyos, hindi ho sa Diyos yan. Tama? Nagiging mahigpit ba tayo kung sasabihin natin, alam yan, naglalaro ng Uno, o di kaya yung sold out sa K-pop, kayo sumagot ng tanong. Kasi madaling magsabi na, alam mo yun, ang K-pop, sa demonyo yan, SB19. Di ba? Yung Gento. Sumasayaw ng Gento dito, Gusto nyong gentuhin ko kayo? Ha? Ano pa ang gusto nyong Gento? Nakakatanda na hindi nakaka-relate. Tanong nyo na lang sa mga anak ninyo, ha? Kasi ako medyo, dahil may mga kaklase akong bata, at siguro, kasi wala akong nakita sa mga people. Kasi ganito yan. Madali kasing i-hide sa pastor ninyo yung mga sinesearch ninyo. Sa totoo lang, pwede yun. Oo. May mga ka-chat nga kayo na ibang na naka-hide nga ako eh. Okay? Bakit ko ginagawa? Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Alam na alam mo, kapag ang isang bagay nakakalugod sa Diyos, wala kang dapat itago. Wala kang itatago. Wala kang tinatangi, wala kang tinatanggi. Lahat pwede makakita. Pero yung may mga tinatago, yung mga pabulong, pasikreto, pahay, ay po, takit na yung pastor. Diba? Nagkakasala pa kayo, di ko may iniisip, pero naisip nyo na. Diba? Ay, puta, sabihan ng pastor, makanini. Hindi ko naman iniisip yun. Kayo lang nag-iisip nun. Kaya mo i-hide ngayon. Pero ang isang gawain nakakalugod sa Diyos, hindi mo kakaya yan. Kaya mo humarap kahit na kanino. Bakit? Tama ang ginagawa mo. Tama ang ginagawa mo. So please, choose the right influence. Kung hindi man, stand on your ground. Ibig sabihin na nag-iisa ka, nag-iisa ka lang. Tandaan nyo, kahit nag-iisa ka lang pero kasama mo ang Diyos, majority ka. Ano mo yung ang dami-dami? Pagiging talo na naman, pamumuhay ang mapapala mo. Huwag nang ganun. Amen? Sabi mo ko sa tabi mo, huwag kang ganun, kapatid.
Sige, sabihin mo, huwag kang ganun. Huwag mong i-hide kay pastor, kapatid. Huwag mong i-hide. Oh. Ano sabi niya, i-hide mo kay pastor. Next week mo kanya, damdaman mo neking message. Mga ganun eh. Kasi ano gagawin natin? Kung hindi papakita ng Panginoon, paano mababago? Kung pagaling kayo ng pagaling sa pagtatago, hindi yan nakakatuwa. Naalala niyo, nagtago si Adan na nagkasala siya? Hinahanap siya ng Diyos eh. Kaya yung mga nagtatago, may problema yan. Amen? Yung may ginawa ka na, alam mo yun, magiging kahiya-hiya or something na, alam mo yun, hindi ka kampante na malaman ng iba, hindi natutuwa ang Diyos. Diba? So again, choose right influence and reject any influence, again, that can harm your relationship to God. Tatandaan niyo to, kung bakit natin ito ginagawa, ang unang tinatamaan, relasyon natin sa Diyos. Kasi yung unang tinanggap po natin. Amen? Amen. Dito tayo magtatapos. How to make a difference in your life? Okay? He clave to the Lord for his life. Kaya lakaiksi. He clave to the Lord for his life. Okay. When we speak the word about cleave or to clave, ano yung sabihin nun? Naranasan nyo na siguro to, lalo na doon sa mga naka-experience na nang nasa panganib kayo. Halimbawa, tinangay kayo sa ilog. Tapos may bigla kang kinapitan na sanga. Ngayon, dahil nakakapit ka at matibay, yung pinagkapitan mo, you are cleaving to that. You clave to that. Na ang ibig sabihin, pag binitawan mo yan, mapapahamak ka or mamamatay ka. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng bagay. Kahit na maanod yung gamit mo, basta mahalaga, buhay ka at nakakapit ka doon sa pinagkapitan mo. Ganitong ginawa ni Hezekiah. He clave to the Lord. Sabi ng verse 6, sabi, for he clave to the Lord and departed not from following Him. Alam niyo bakit? Kasi natagpuan niya yung buhay sa Kanya, yung kaligtasan kay Lord. Kaya niya ginagawa, yung mga bagay na ginagawa niya, kasi doon siya nagkaroon ng buhay. Nasa panganib siya, nung kumapit siya, he clave onto that, and he never let go of that. Sana ganun din tayo, no? Hindi tayo bumibitaw sa Diyos. When you clave to the Lord, kumbaga yung initiative, meron kay. Ganito. Hinawakan tayo ng Diyos dahil iniligtas na tayo, hindi tayo bibitawan. Tama? Pero iba naman, yung kakapit ka rin sa Kanya. Mas matibay, ano? Amen? Although matibay yung mahawak sa'yo, pero iba pa rin yung, alam mo yun, yung kumapit ka. Ibig sabihin, naniniwala ka sa kakayanan nung nagligtas sa'yo. Kaya magiging impact nun, ang lahat ng gagawin mo, basahin natin sa verse 7, ang lahat ng mangyayari ngayon, tingnan natin sa verse 7. Sabi kasi dyan, no, and the Lord was with him. Yung hawak-hawak tayo ng Panginoon, hindi niya tayo iniwan. Pero the fact na kumapit ka rin sa Panginoon, you clave on to the Lord, ano nangyari? And the Lord was with him. And then ang kasunod, and he prospered whithersoever he went. Hinanap niya ba yung blessing? Hindi. Ano ginawa niya? Sinunod niya lang ang Panginoon. He doesn't care about blessing. Kasi ano, natagpuan niya yung kaligtasan eh. He clave on to that. Minsan, kung ano yung hinahabol mo, yun yung hindi mo nakukuha. Pero yung mga bagay na iniwan mo, kung sana lang dumarating. Gusto mo pagpalain ka? Alam mo yun, di ka nag-a-attend ng prayer meeting. Kaya kahit ano trabaho mo, di ka pa rin nagtatagumpay. Kasi nanganap mo eh. Pero unahin mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Alam mo yun? And then, kung sana lang dumarating. Bakit?
Promotion comes from God. Pero utak mo, alam mo yun, dapat unahin kasi family, ganito. Palagay mo, di yan alam ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Hindi mo siya maguguyo. Hindi maluloko ang Diyos, mga kapatid. Nakikinig ba kayo? Hindi nyo maluloko ang Diyos. Pwede ko kayo nakikita ngayon as if you are all good. Pag pinicturean, wow, ganda sa Facebook. Everyone will like it kasi marami ang people. But the spiritual picture, tanong, andiyan kaya kayo? Or iniisip mo yung pag-aaral? Iniisip mo kung may pera ka pa sa uno? Diba? Buti pa kayo, yayaman nyo sa uno eh. 1,000 yung mga pera ninyo. Diba? Tapos hindi kayo mautusan magwalis. Diba? Tapos hingi kayo ng pera sa magulang niyo, kapal ng mga mukha ninyo, no? Diba? Wala yung isip nyo dito, nandito yung isip ninyo. Iniisip mo, paano mo itatago yung boyfriend mong unbeliever na hindi malalaman ni nanay, ni tatay, ni pastor? Tago ng tago. Meron kang sikretong relasyon na bawal, pero alam mo yun? Kung bakit natin pinapangaral ang mga bagay na ito? Not because we're perfect. We want to achieve perfectness. And we can only achieve that if we will decide to choose to surrender anything that can harm with the relationship with the Lord. Kasi wala tayong pwedeng i-ano kay Hezekiah. Ang ganda ng relationship niya. Diba? Kahit ang magulang niya, si King David, basta pipiliin niya pa rin na lumakad sa Panginoon. Kaya mahalaga maintindihan ito eh. Lumakad siya, hindi dahil, alam mo yun, konektado yung Haring David. Pwede maging guide. Pero kung pwede naman tanggihan yun eh. Alam mo yun, ay, mas gawin ko yung buriko. Mas buriko matulala rin tao ka ako. So, paparay ko lalaki yung Diyos-Diyosan. Hindi yun ang ginawa niya. Kasi mas natakot siya at mas kumapit siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kapatid, ano yung mga bagay na dapat pa nating suko sa Panginoon? I believe there's a lot of things that we need to surrender to the Lord. Tatagal na kayo eh. Alam nyo na yun. Suko nyo na. Amen? Sige, sabi mo sa katabi mo, kapatid, isuko mo na. Suko mo na. Kasi kapag hindi mo sinuko yan, please, makinig kayo. Tumingin kayo sa akin. Pag hindi nyo sinuko yan, kailanman hindi ka magtatagal sa buhay na ito. Yeah. Hindi ka magkakaroon ng talino. Trabaho ka ng trabaho, pero parang wala kang ginawa. You are chasing something yan lang. Ano dapat natin gawin? Unahin lagi ang Panginoon. Unahin lagi ang relasyon natin sa Kanya. And that's how to make a difference in your life today. Ay, lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, salamat po Ama sa oras na ito. Salamat sa mensahe na amin pong tinanggap. Salamat, Panginoon Diyos, na langin ko po na minsan pa ang iyong banal na salita patuloy na maging sandigan po namin sa paglakad ng naayon sa inyong kalooban. Ano man bagay, Panginoon Diyos, na hindi ho nakakatuwa, nakakalugod sa paningin ninyo, tulungan niyo po kami na iwaksi po namin ito. At patuloy kami, Ama, na lumakad ng naayon sa inyong kalooban. Thank you so much, Father, for the Word, for the convicting power of the Holy Spirit. It's not about the pastor. Alam po
this we ask in Jesus.